Ngayong araw ay nataasan ng aming pangkat upang alamin ang mga suliranin o problema na kinakaharap ng mga manggagawa o propesyon sa sektor ng serbisyo. Isa sa aming mga nakapanayam ay si Kuya Jason, isang jeepney driver. Dahil nga ayon sa ombudsman ay kabilang ito sa service sector. Problema sa yung pagtaas ng diesel, nababawasan yung kita namin napupunta sa diesel dahil sa medyo may kamahalan. Pero kahit paano, kumikita rin naman, tiyaga lang. Yun ang isa sa pinakaano namin. Pangalawa, yung pag natupad yung modernization na darating na papalit sa amin, kaming hindi pumasok sa kooperatiba, mawawala na rin kami ng biyahe pag natanggal lang kami ng prangkisa sa ganun. Yung mga ano nyo po, yung mga kita nyo po sa araw-araw po, sakto lang po yun sa pagkano po sa hanap buhay po. Okay lang din naman, tama lang. Oo, kaya sasamahan mo nga lang talaga ng sipag. Tapat lang naman para pang gasto sa pamilya. Yun lang. Total po ba kayo sa mga ganun? Jeepney modernization? Oo. Sa akin, hintayin ko na lang kung ano yung magiging decision nila. Driver lang naman ako eh. Kung ano yung kapapagano ng gobyerno, di doon na lang ako. Pero hindi po ba kayo makakawawa sa ganun? Kasi mawawalan po kayo ng... Ano lang naman. Pagka natuloy yun, driver naman kami, pwede kami mag-private, pwede kami mag-family driver. Hindi kami asa lang doon. Kaya hindi kami masyadong affected na basta laban lang. Gano'n lang. Sa kabila ng mga issue na kinakaharap ng mga jeepney driver gaya ng pagtaas ng presyo ng mga gasolina at dumagdag pa ang jeepney modernization, nananatili pa rin positibo ang pananaw ni Mang Jason. Dahil ayon sa kanya, marami pang oportunidad na naghihintay sa kanilang mga driver. At dahil nga nasa eskwela na rin kami, hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon para mang-interview ng teacher. Maya, masama mo yung kaluluwa nila ba dyan? Nakakatakot nila niya. Pumayag naman si Mami Ian na ma-interview namin siya at napakaganda ng mga binigay niyang sagot. Isa sa mga suliranin na pagtuturo, maakibat niyan yung dapat ka-graduate pa lang namin galing sa college at nagsimulang magturo. Isa sa suliranin is yung makiharap ka sa maraming estudyante na iba-iba ang so, pag-iisipan mo yun kung paano mo sila i-approach isa-isa kasi hindi ko pwedeng single approach lang, kailangan multiple approach kasi iba-iba yung ugali ng bata. So, isa yun sa suliranin. Pangalawang suliranin, kakulangan sa mga kagamitan sa eskwelahan. Na hindi lang naman yan dito sa Abad Problema sa ibang eskwelahan. Katulad yan, itong mapping, minsan may tanong na kung saan-saan tayo nagtutulong. Minsan sa court, minsan dito, minsan sa gym, minsan sa kung talaga mismo. Kasi walang akma na room para sa akin, nakikishare lang tayo. So yun, walang sa akin. Pangatlong suliranin, yung kulang na oras sa klase. Ang lawak ng mga subject o topics na dapat ituro, pero ang allotted time ay 50 minutes lang. So, diskarte ng teacher yun, paano niya pagkakasya yun. Sweldo, mababa siya. Kasi, ang dami nagsasabi, ibang teachers daw ay masyadong demanding pagdating sa sweldo. Na dali lang naman kami. Puro ka. Hindi kasi naiisip ng iba na ang pagtuturo, extension yan ng pagiging estudyante. O kung kayo, estudyante kayo, nag-aaral, diba? Hirap na hirap kayo. Pagdating mo ng kolehiyo, ikaw ay teacher, yung pag-aaral mo ng estudyante ka, gagawin mo ulit yun, mag-aaral ka ng mag-aaral ng lesson na dapat mong itutusin. Bukod pa dun yung pananamit mo. Bukod pa yung paperworks. Diba yung pag-check ng mga papel. Bukod pa sa mga pag-check ng papel, may iba pa kami paperworks na ginagawa sa faculty. Yun. So, sobrang mababa siya. Pwede po ba namin malaman kung magkano po sinasahod na isang guro na tulad nyo? Depende. Ang starting pag teacher 1, 27. Kada mapopromote ka teacher 2, teacher 3, pataas naman siya ng pataas. So, depende sa rango mo. Gaya ng inaasahan, napaka-professional talaga ng mga guro. Kaya sana mapansin ng gobyerno ang kanilang mga daing na mabigyan ng sapat na suporta at pagtaas sa kanilang mga sahod dahil ang pagtuturo ay napakabigat na gampanin at sakripisyo ay nararapat lamang silang ituring bilang mga bagong bayani ng ating bayan. Sunod naman na aming in-interview ay mga barangay official. At dahil nga busy ang kanilang chairman, ay kagawad na lang ang in-interview Ano po namin. yung pangalan po? Magawad Christopher Belda po. Ano po yung mga issue po na kinakaharap mo sa barangay po? Una-una yung tinatawag na peace and order. So, minsan,
madalas yung mangyari yung mga kaguluhan. Pero ginagawa naman po namin ng paraan para magawa po natin maresolbahan, maayos yung mga konting gusot. At ang pangalawa naman, yung mga basura. Kasi maraming nagkalat na basura minsan kahit hindi namin basura, minsan tinatapon na lang dito. At yung tinatawag na kaayusan, yung papanatili natin tahimik ang ating barangay. Sige po. Thank you po sa oras niyo po. Maraming salamat din. Sige po. Napakabait at napaka-approachable ng mga nilapitan namin para interviewin. Although ilan pa lang yan sa mga gampanin, trabaho o propesyon na nakapaloob sa sektor ng serbisyo, ay naibahagi nila ang kanilang mga pananaw, mga suliranin at problema na kanilang kinakaharap sa sektor ng serbisyo. At yun lang, sana na-enjoy nyo ang presentasyon ng aming pangkat. Salamat sa panonood and also don't forget to like and subscribe.